Magandang araw, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao sa mga nakikinig po sa atin. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Oy! Nabalitaan nyo na ba to? Yung mag-asawang Cardema, Duterte Youth Party List. Balita ko, walang batas na naisa batas yan. Nung nasa House of Representatives nag-file ng impeachment complaint laban kay PBBM. Wow! Ano pumasok sa kokote ng mag-asawang ito? Sinampahan nila ng impeachment complaint ang presidente. Sa madaling sabi, gusto nilang magaya si PBBM kay Sara Duterte. Wait lang, anong grounds? Alam mo kung ano? Kasi daw, binigay daw ni PBBM si Digong dyan sa ICC. Yan yung kanilang grounds. At ang masaklap, hindi na aabot sa kongreso na to, itong final nilang impeachment complaint. In short, basura agad. Pag nag-resume ang kongreso, ilang linggo na lang yan, 2 weeks na lang yan. Remember yung kay Sara Duterte, inabot yan ng 3 buwan yan bago umusad What do you expect? 2 months na lang po sa pag-resume ng kongreso. In short, matatapos ang kongreso na hindi na pag-uusapan itong impeachment complaint na isinampa ni Cardema. Nagsayang ka lang ng oras dyan. Di ba? Pero syempre, papansin, syempre, kinakailangan mag-ingay, tinuloy pa rin nila. Sige, basahin natin yung merit ng kaso. And may mga analysis tayong nabasa, and I think valid yung mga analysis at nakakatawa itong mag-asawang Cardema. Papansin, walang pumapansin kaya nag-iingay. Nireklamuhan pa. Sinampahan pa ng disqualification case dyan sa COMELEC, kaya naman pala. At ang nagrereklamo sa kanya, mga taga-UP, mga taga-PUP, kinasuhan tong Cardema, kaya nag-iingay. Anyway, sige, truth of the matter muna tayo. Nasa pahayagan, ABS-CBN, all over mainstream media, Cardema couple to file Marcos impeachment complaint. In fact, naihain na nila yan. Pero, hindi natanggap ng Secretary General kasi walang tao sa SecGen. Wala talaga, basura talaga itong impeachment complaint na yan. Nagpapapansin lang talaga itong mag-asawa. Siyempre, mga DDS, todo suporta. Ayan na, may impeach na si PBBM, sinampahan na ng impeachment complaint. Nenok ninyo. Diba? Duterte Youth Party List Chairperson, si Ronald Cardema and his wife, Ducil Marie, on Thursday tried but failed. Grabe kayo ABS-CBN samahan ninyo dito Anyway, tama lang, deserve naman nila yan. At ang asawa nito na si Ducil Marie, tama ba? Ducil Marie, on Thursday filed but failed. Sinubukan pero hindi nagtagumpay. Diba? Ganda ng linyahan nito Tried but failed to file the first ever impeachment complaint against President Ferdinand Marcos Jr. Hindi mo ba alam kung sino mga nakaupo dyan sa House of Representatives at maglalakas loob ka na sampahan ng reklamo, sampahan ng impeachment complaint ng presidente? Good luck kung makakuha ka ng enough number dyan. Talagang alam naman for sure ni Cardema na hindi uusad yung impeachment complaint na yan. Pero kailangan magpapansin, nag-file pa rin. Yes, okay yan, karapatan nila yan, kahit sino, kahit ikaw ka-coffee. Private citizen, karapatan mo mag-file ng impeachment complaint. Pero kinakailangan ng endorsement ng mga mambabatas and of course, enough number ng boto mula sa mga miyembro ng House of Representatives bago umuusad yan, bago i-transmit yan sa Senado para sa impeachment trial. Sino ba nag-endorso? Duterte Youth Party List lang din. Isa. May narinig ka ba na ibang mga congressman, congresswoman, party list na sumusuporta dito sa endorsement? Dito sa impeachment complaint laban kay presidente? Wala. Duterte Youth lang. Tried but failed. Nakakatawa. Diba? At least they tried but failed. They went to the House of Representatives on Thursday afternoon to file the complaint. Ngayong araw Webes Wow, naka-break Naka-break pa yan partida Naka-break pa ang House of Representatives yan. Even the Senate, buong Kongreso naka-break They went to the HOR on Thursday afternoon, kanina po yan, to file the complaint. But Cardema said he was informed that the House Secretary General was not around to receive the complaint. Hindi sana iniwan mo, pa-receive mo na lang. Di ba? The Office of the Secretary General was also having its strategic planning session from May 6 to 8, according to a post on the office door. Naku po, malungkot na balita. May 6 to 8, ibig sabihin, Martes, Miyerkules, Webes, last day ngayon ka-coffee ng strategic planning. Totoo naman yan, baka sabihin ninyo, sinadya na mag-strategic planning. Usually ka-coffee ang Kongreso, tuwing naka-break, naka-session break yan, dyan nagsasagawa yan ng mga maintenance efforts ng kanilang mga building kasi walang pasok, di ba? Yan, mga strategic planning,
ng buong opisina, ng HOR, sinasamantala nila yung pagkakataon na naka-break yung kanilang sesyon. O baka sabihin na naman, sasabihin naman ng mga DDS, tiniming na naman talaga. Oo, naramdaman nila na magfa-file si Cardema ng impeachment complaint. Kaya tiniming nila yung strategic planning. Hoy, tigilan nyo kaka-fake news ninyo. Nasasanay kayo dyan sa fake news. The office of the SecGen is not accepting it because wala raw ngayong araw na ito si SecGen. Ang nakalagay naman sa procedures, if it is the office, not the person himself, Mr. Cardema told the media. Aray ko po! Naku, magagalit talaga to si Cardema. Talagang sususugan na naman to ng mga DDS. Bakit daw hindi tinanggap? Bakit daw hindi tinanggap? Ang masaklap kasi dyan, halimbawa, sige, intended doon sa opisina, wala kang tao doon sa opisina. O ipareceive mo sa security guard. For sure, may security guard dyan sa HOR. Pag nawala, okay pa sa opisina kahit representative. Ako, hindi ko naman, I'm not buying the idea na hindi pwede na dapat sa SecGen lang ang tatanggap. Pwede siguro, ibang tao mula dyan sa opisina. Paano nga kung yung buong opisina nasa strategic planning? May 8 di bukas na lang, balik ka na lang ulit dyan, i-file mo. Diba? Ang problema ngayon, nag-iingay na. Ayan na ang press release. Hindi tinanggap kasi wala raw tao sa opisina. He said they will again attempt to file the impeachment complaint next week. Bakit next week pa? Huwebes pa lang, idibalik kayo bukas. Pero ang alam ko, pag Friday, walang pasok dyan sa HOR Parang work from home yan Parang yan ang option nila 4-day work week yan Yan ang style. I don't know kung nagbago na yan ka-coffee. Siguro kaya next week siya mag-file. Ano yung complaint? Sige, pag-usapan natin ito. Ano yung reklamo niya? Tingnan natin kung valid. The grounds for impeachment cited in the 24-page complaint signed by Cardema couple were President Marcos Jr.'s alleged culpable violation. Wow. Culpable violation of the Constitution and his alleged betrayal of public trust when he allowed the arrest of former President Rodrigo Duterte on the basis of a warrant issued by the International Criminal Court. Yan, tulad na sinasabi ko sa inyo kanina. Ang mga grounds for impeachment naman dyan ka-coffee yan, culpable violation. Tama naman, betrayal of public trust. Kumbaga, hindi na nagtitiwala sa iyo ang taong bayan. Kasi binetray mo yung kanilang tiwala, di ba? Ground for impeachment yan. At ang dahilan daw ng betrayal of public trust, kasi naman si PBBM daw, isinurrender ang isang tao na may warrant of arrest ng ICC. Wow. Ibig sabihin, nandoon sila, naninindigan sila, na illegal ang pag-aresto kay Digong. Na hindi constitutional ang pag-aresto kay Digong at ang pagdadala nito sa International Criminal Court. Which is, naging subject na ng hearing dyan sa Senado ni Amy Marcos. Anyari? May investigasyon na kayo dyan. Umapila na kayo sa Korte Suprema. Diba? Habang ongoing yung March 11 scenario na yan, March 11 drama na yan, na ayaw sumama ni Digong, diba? Sabi nyo, meron ng temporary restraining order ang Korte Suprema, and then eventually, fake news pala. Sabi ng mga kampo ng DDS, nasaan na? Magti 3 months na. Bakit walang sinasabi ang Korte Suprema na illegal yung pagdadala kay Digong dyan sa ICC? Anong batayan ni Cardema para sabihin na unconstitutional yung ginawa ng administrasyon na ito ni PBBM na pagdadala kay Digong sa International Criminal Court? Para maging batayan niya ng betrayal of public trust. Anong batayan? Kahit tanggapin pa yan ng Secretary General ng HOR, mababasura din yan. Kaya nakakatawa itong file ni Cardema sige, let's assume, kasi petty issue yung walang tao dyan sa House of Representatives Nakakatawa, petty, mababaw na issue. Yes, let's assume, next week, sige, ipasa niya yan, tanggapin ng SecGen. If ever, mag-resume na, June 2, magre-resume sila. May oras pa ba para talakayin yan? Baka hindi na umabot sa office ng ng speaker. Baka sa committee level hindi na umabot yan. Basura na talaga. Alam na nilang basura yan. Ginawa pa rin nila. Sige, ifa-file nila sa next Congress. Bagong sets na, ka-coffee. Bagong sets na namang mambabatas kasi 3 years lang naman ang term ng mga miyembro ng House of Representatives 3 years lang, pero most likely mga re-elected yung mga yan. May mga bago, pero most likely re-elected yan. Pero nandiyan pa rin si Romualdez. Malamang sa malamang si Romualdez pa rin na magiging Speaker of the House. Let's assume ito mga possibilities.
Wala na si Romualdez, hindi na siya Speaker of the House. Majority ng mga miyembro ng House of Representatives, supporters pa rin yan ni PBBM. Yan yung reality ng politika dito sa Pilipinas. And then, hahamunin mo yung mga supporters ni PBBM, mga mambabatas, at i-encourage mo sila na i-impeach ang presidente. They will never do that. Political survival yan. Pasensya na kayo, pero yan ang reality ng politika. In short, sige, i-file nila yan sa next Congress, mababasura yan. Subukan nila siguro sa 5th year ni PBBM or 6th year. Pero nakakatawa sila dyan, nakaka 3 years ang presidente, di ba? Sa 4th year ng presidente, bagong kongreso na, hindi uusad ang impeachment laban sa presidente. Dahil ang mga mambabatas, definitely, they will not endorse any impeachment complaint. Meron siguro mangilan-ngilan mga supporters ni Duterte, pero hindi sila makakapag-secure ng enough number, 2/3 of votes para umakyat yan ng Senado. Hindi nila gagawin yan. Kasi survival nila yan, political survival nila yan. Majority ng nasa Kongreso ay supporters ni PBBM. As of this moment, and I think until the 4th year of the President. Sa madaling sabi, pwede sila mag-file ng impeachment complaint sa 5th year. Kasi marami nang babaliktad dyan, mga political butterflies. 5th year and 6th year ni PBBM. Sa 5th year, ifa-file nila yan kasi marami nang nakikiramdam dyan eh. Tatalon na yan eh sa susunod na presidente eh. Let's say, if ever hindi ma-convict si Sara Duterte, magtatalunan na yan. Kakampi na yan kay Sara. O 5th year ni PBBM, ifa-file nila yung impeachment complaint na yan, pero hindi pa rin kayo nakatitiyak na makakakuha pa rin ng enough numbers. Siguro, aangat yung number, pero hindi pa rin nila maabot yung 2/3 of votes. Oh. If ever, ito, another scenario, makakuha sila ng enough number, umakyat na ng Senado yan. Hearing. Ang haba ng proseso ng impeachment, 6th year. Nag-hearing pa. Wala na, kampanya na yan. O sige, let's say makonvict si PBBM. 6th year na, patapos yung kanyang termino, ano pang mapapala nyo? Hindi ba nag-iisip si Cardema? Nagsasayang ng oras or nagpapapansin. Kinakailangan ng pansin. O pansinin nyo na. Kinakailangan niya ng suporta o parte din ito ng gimmick nila para makakuha pa rin ng simpatsya at makakuha pa rin ng boto. Isang malaking good luck. Talagang hindi pinag-isipan talaga. Ang sabi nga ni Isidre ng Tingog Party List eh, bakit nyo ipa-file ng impeachment laban sa presidente? Tumatakbo ba ang presidente? Bakit threatened kayo sa presidente? And matibay ba yung grounds? Hindi pa natin pinag-uusapan yung grounds kung bakit nyo ini-impeach ang presidente. Questioning the legality of the arrest and surrender of Digong to the ICC. Kay Rimulya lang, hindi na kayo lumulusot kay Rimulya, kay Department of Justice Secretary Rimulya eh. Si Amy Marcos na mas mahusay-husay dito kay Cardema. Hindi lumulusot eh kay Rimulya. Ano ka pa, Cardema? Diba? Naku, nag-iingay talaga ito. O, itong tao na to, o yan, tuloy. Pinapadisqualify ka ng mga estudyante ng UP at ng PUP. O, sinampahan ka tuloy sa COMELEC 1 hour ago. Naghain ng disqualification complaint sa Commission on Elections or COMELEC ang ilang youth leaders at organizations laban sa Duterte Youth Party List ngayong Webes, May 8, kasabay ka-coffee ng pagpa-file ni Cardema ng impeachment complaint. Kabilang sa petitioners ang student regents mula sa University of the Philippines at Polytechnic University of the Philippines. Okay, nakaka-proud naman ito. Parehas ko itong eskwelahan eh, UP at PUP. At ang Youth Alliance for Climate Action Philippines. Inaakusahan nila ang chairperson ng partido na si Ronald Cardema ng paglabag sa election rules na nagbabawal sa mga kandidato na tawagin ng mga kritiko at aktivista bilang terorista. Ayan, yari ka dyan. Magpaliwanag ka dyan sa COMELEC. Mamaya ma-disqualified ka pa eh. O yari ka. Sa ilalim ng COMELEC Resolution number 11116, nakalatag ang ilang election offenses gaya ng diskriminasyon sa marginalized sectors, bullying, threats at labeling, kabilang ang red tagging. Uy, Cardema, sagutin mo yan oh. Mukhang ma-disqualified ka pa. Anyway, matagal pa yan ka-coffee. Kaka-file lang yan, mag-election na. Definitely, andyan na yung pangalan niya sa balota. Huwag nyo na lang iboto. Diba? Kasi mag-desisyon ng first division ng COMELEC dyan, aapilan niya, magdi-desisyon ng NBank, iaapilan niya,
Kung magdidesisyon ng Korte Suprema, Diyos mio, matagal, napakatagal na proseso yan. Huwag nyo na lang iboto itong Duterte party list yan para makatiyak tayo, makasiguro tayo. Nakakatawa naman itong ginawa ni Cardema, itong mag-asawa na ito, wala pa lang naipasang batas ito eh. Ang tagal-tagal dyan sa House of Representatives eh. Teka, may nabasa akong post ni Thea Tan eh. Wait lang, shoutout kay Thea Tan. I'm a fan. Teka. May nabasa ako na 0 pa lang nagagawang batas nito. Anong ginawa dyan sa Senado? Wait lang, sa ibang account ata yan. Ayun, walang batas na nagawa. O baka may alam kayo dyan, DDS, i-comment ninyo anong nagawa ni Cardema dyan. O wag nyo na iboto, wala naman palang nagawa eh. O Duterte Youth Party List, wag nyo nang iboto yan. Maraming mas magaganda, mas deserving na party list yung kinakampanya ko. OFW party list, yan, may nagawa tuloy yan, number 83. Hindi kayo magsisisi dyan. O siya, sige, i-commento ang inyong opinion, reaction dyan sa comment section. Para mabasa po yan ang iba natin mga ka-coffee, mga nasa Facebook. Make sure na kayo po yung naka-follow na sa ating Facebook page. Click lang po ng follow, mga nasa YouTube, click lang po na subscribe. And hit nyo na po yung notification icon para updated kayo. Pag may mga bago tayong upload, you will be notified. Mga nasa TikTok, nakikinig din po sa atin sa TikTok. Kaya subscribe nyo na po kami. Si Ka-Coffee, no? Subscribe nyo na po. Click lang po na subscribe. And shoutout nga pala kay Tito Jose Hamandre. Oy, ang tatay ni Dali Hamandre. Hamandre ba? Happy viewing po sa inyo at maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta. Tama, Hamandre. Castillo na ngayon. May asawa. O siya, sige. Maraming salamat po sa mga sumama. See you, Ka-Coffee, in my next video. Bye-bye.